Dear Lady Love TV, Fake Wife in a Wedding. Tunghayan natin ang pagpapatuloy ng ating kwento sa ikalabintatlong bahagi. Bihis na ng pambahay si Ella nang may doorbell. Ito na kaya yung pinapupunta ni Jake dito para samahan ako? Hindi siya nagmadaling buksan ang pinto sa kabila ng nararamdamang curiosity. Pagbukas niya ng pinto, si Steph ang bumungad, ang pinsan ni Jake. Hi Ella, masiglang bati nito. She smiled at Steph. Hi, I'm Steph. Do you remember me? Sa family reunion? Yap. Nagyakapan sila. Pasok ka. Steph shook her hand. No thanks. She giggled. Napakamasayahin lang talaga nito. Iyan na ba yung suot mo? Ano, tara? Gusto mo raw mamasyal, sabi ni Jake. Wow, akala niya hinanapan lang siya ni Jake ng makakasama niya na magkulong sa bahay. Pero sasamahan din pala siya nitong si Steph sa pamamasyal. May konsiderasyon din naman pala ang lalaking yon na huwag siyang makulong sa bahay. I didn't expect na makakarating ka dito agad. Nakaramdam si Ella ng awkwardness. Pambahay lang kasi yung suot niya. Short shorts, t-shirt at magulo ang pagkaka-ponytail ng buhok niya. Pasok ka muna please. Mabilis lang ako. Mag-aayos. Nakatitig si Ella sa magandang damit sa window display. Steph smiled. You like that? Tanong nito. Isukat mo kaya? Ha? Nilingon niya ang pinsan ni Jake. 3,000 eh. Na-amaze si Steph sa kasama. Gosh, exactly. Bilhin mo na at 3,000 lang naman oh. Nilalang mo yung 3,000? Oh, bakit? Namamahalan ka sa 3,000? Napayuko si Ella. That's the most that I get sa pagpo-photographer. I mean, sa isang project. Wow, photographer ka pala? She nodded. Yup, sa isang maliit na photo studio lang naman. Doesn't matter. Ikinawit ni Steph ang braso kay Ella. Samantalihin mo na at hindi mo kasama si Jake ngayon. Spend all his money. Why not? Pag si Jake kasi yung kasama niya, ito at ito lang din yung namimili ng isusukat niyang damit. At kung bagay, o sukat sa kanya, yun ang bibilhin and that's it. Okay, ngumiti siya kay Steph. Halos kaedad lang niya ito. Mas matangkad nga lang siya dito. Kung hindi ito nakasuot ng pump shoes na may mataas na yellow heels, nakasuot ito ng green short shorts at puting loose shirt na may itim na print ng mukha ng pusa. Mahaba ang buhok nito at straight with some blonde highlights. May magandang itim na mga mata at mahahabang pilik mata. She was close to being a chinita. So, Ella, nag-cross legs ito habang nakaupo. Umiinom sila ng iced tea sa isang mamahaling cafe. Tell me, how's married life treating you? She simply smiled. It's a bit boring. Nanlaki ang mga mata nito. Oh. Napayo ko sa Ella. Kapag magkasama lang naman ako sa bahay. Steph giggled. Mas matindi pa ito sa isang buong classroom na puno ng kinikilig na high school students. Namimiss mo na agad si Jake kapag nasa work siya? Well, natatawa si Ella sa tanong nito. Hindi naman ganon, not desperately, or anything like that. You don't have friends here? Nasa Cavite sila eh. So, binibisita mo ang mga yon? Shucks, hindi naman niya pwedeng sabihin kay Steph na ayaw ni Jake. I can't, sagot niya. Kasi hindi sila laging may free time and I can't drive a car without Jake, so sa phone na lang kayo nag-uusap? Yes, nakangiting sabi na lang niya. You go out often? Oh yes, Steph nodded. Sumisip-sip muna ito ng iced tea and it's fun. Hindi ako mapakali sa bahay eh. It's getting boring kapag hindi ako nakakagala man lang. Gala ha? Tukso niya rito. Definitely. Steph bit her lower lip. Kailan ba ako magkakaroon ng pamangkin? Natawa si Ella. Gosh, si Jake nga hindi nagmamadaling magkaanak. Tapos ikaw? She laughed again. Weird. Umiiling-iling si Steph. Or maybe gusto pa ni Jake na masolo ka. Ayaw pa niya magkaanak. Maybe, sumsip lang ulit siya ng iced tea. Deep inside, ikinakabahan na si Ella. Hindi lang niya ma-imagine na one day ay magkakaanak sila ni Jake. Hindi pa siya handa. Chinek ni Jake yung nakadisplay na oras at date sa cellphone screen niya. 8:00 ng gabi.
Itinaas niya ang ulo nang maramdaman ang paghinto ng sasakyan nila. Pagkababa ng kotse ay nailang agad si Ella sa dami ng paparazzi at reporters. Just be confident. Hinapit siya ni Jake sa baywang palapit dito. She looked up at him. Confident nga ang asawa niya. Tipid itong nakangiti sa press. Mr. Jake Castello, so this beautiful woman is your wife? Kalahating tanong lang yon. Obviously, sagot ni Jake habang naglalakad sila, protektado ng mga guards. Why did you keep your wedding a secret? Mrs. Castello? Napalingon si Ella sa tumawag sa kanya. Why did you marry Jake Castello? Gosh, hindi malaman ni Ella yung gagawin. Ninitaan na lamang niya ang mga ito. That's good, bulong sa kanya ni Jake. Just smile if you don't know what to answer. Ang ipinunta nila dito ay 25th anniversary celebration ng kanilang company, Great Minds Media Company. Nagsama-sama mga media personalities, mga celebrities at CEO ng matataas na tao ng iba't ibang successful companies. They gained attention pagpasok pa lamang nila sa ballroom hall at ipinakilala sila ng host as Mr. and Mrs. J. Castello. Dahil sa palakpakan ng mga tao, nakaramdam si Ella ng kakayahang magtaas noo. Nilapara niya ang ngiti kahit na mahigpit ang hawak niya sa braso ni Jake dahil sa unfamiliarity sa ganitong mga events. Hindi siya sanay sa ganito. Sa ganitong karaming tao actually. They went to their table. You've lost the boyish look, Mr. Castello. Anang matandang lalaki na kasama nila sa table. Nakangiti ito sa kanila. You look very manly now. Very married. Well, Mr. Chang, ngiti lang ni Jake. This woman beside me, she made me a man indeed. Kinamayan ni Mr. Chang si Ella. I don't doubt that. She's such a beautiful lady. Thank you, she murmured. Mahaba ang naging speeches na nauwi sa isang party na may kainan at sayawan. Jake immediately pulled her up from her seat to dance nang may matanaw itong papalapit sa kanila. Si Sandy, one of his exes. Hinapit niya sa bewang si Ella. Dear, okay lang ba sa'yo if we meet one of my exes? Napatitig ito sa kanya. Nandito siya? Papalapit bulong ni Jake. Ella saw the brown-haired mestiza, nakapulang dress, and wow, what a bombshell. Why not? Sagot niya sa asawa. Hello, Jake. Nakangiting bati ng babae sa kanila. So, you are really married? Itinaas ni Jake ang ring finger. Lumagpas ng 50th floor ang taas ng pride na naramdaman ni Ella nang ipakita ng lalaki ang kanilang wedding ring. Here's one proof, Sandy. Congratulations then. Sandy offered them a handshake. I'm just surprised na hindi ito lumabas sa press. I wanted it that way. Sagot ni Ella na ikinagulat ni Jake. Hindi niya inakalang may confidence itong kausapin ng isa sa mga exes niya. I see. Tumitig ito kay Ella. Hindi nakaligtas kay Jake ang pagtaas ng kilay ni Sandy. Lucky woman, aren't you? Not really. Ella shrugged. Naset up wedding lang ako. Naramdaman niya ang paniniko ni Jake sa baywang niya kaya napatingin siya dito. I want to dance with my wife, Sandy. Ani Jake. Please excuse us. Sure. Ngumiti lang ito. Nice meeting you, Mrs. Castello. Ella, pakilala niya dito. Ngumiti ulit si Sandy. Pagkatapos ay tinalikuran na sila. Hinila siya ni Jake papunta sa mga taong nagsasayawan. Did you really have to tell her na naset up lang tayo sa wedding? Bulong sa kanya ni Jake nang magkaharap na sila at nahahapit na siya nito sa bewang habang hawak ang isa niyang kamay. I don't know how to ballroom dance, Jake. Bulong niya sa asawa. And I don't think your ex took that statement seriously. Hindi ka naman nagselos, right? Nakangising balik nito. Excuse me? Nag-eye roll si Ella. He kissed her lips. No need to get jealous, baby. You're so assuming, Jake. But you have to admit, my assumption is right. Natawa lang si Ella. I have nothing to be jealous about. Pagkakalaki woman niya kasi sa akin. Pinagtaasan pa ako ng kilay. Mataray lang talaga yon. Umiling-iling si Ella. Buti at natiis mo siyang ligawan kung mataray pala. Excuse me? Hindi ko siya niligawan. Tumawa si Jake. Hindi rin naman kami nagtagal. Their eyes met. Unti-unting inilapit ni Jake ang mukha at hinalikan ulit ang asawa. Halikan ng halik. We're in public.
Hinalikan ni Ella si Jake saglit. You are kissing me too. Isa lang naman. Jake kissed her again. Mas gusto ko na nasa kwarto tayo ngayon kaysa dito. Grow up, Jake. You're invited to this party. The least you could do is to stay for a while. I know. Hinalikan ulit siya nito. Let's stop this. Baka mainggit na yung mga tao dito. Iyon naman yata talaga yung gusto mo eh. He chuckled. I remember what you said nung pumunta tayo sa club. Naging seryoso ang mukha ng lalaki. Alin doon? Yung gusto mong mainggit sa'yo yung mga kaibigan mo. Ngumisi si Jake. Akala nito ay hindi magandang sasabihin ni Ella, kaya kinabahan ito ulit. Oh, that. Ngayon naman, yung mga kasama mo sa business ang gusto mong inggitin, right? He kissed her lips again. No, that's not on the agenda tonight. What's your plan for tonight then? Jake smiled. Be in this party, then bring you to our bed. Inikot siya nito. Then he placed his hand on the upper back and gently lowered her backward. He held the dip, supporting her before bringing her back as gently. We'll see, Ella, said breathless. Oh, will, baby. Nakangisi ito. Hindi naniwala si Sandy nung tumawag siya sa phone sa bahay ni Jake at may sumagot na asawa daw ito ng lalaki. Pero nakita na ng dalawang mata niya si Ella. At nakumpirma nga niya ang kasal ng dalawa. Kababalik lang niya sa Pilipinas. Wala pang isang buwan. Naging busy siya sa social events pero hindi niya kinalimutan ang plano na balikan si Jake. Damn, he was the best. In kisses, in foreplay, in everything. Papasok pa lang siya sa kotse niyang nakaparada sa parking lot. Wala siyang tiwala sa personal drivers, kaya wala siya nun. Kakaiba kasi tumingin ng mga ito sa kanya. Sa legs niya. Napatigil siya na may makitang lalaking naninigarilyo, nakasandal sa kotse niya. She raised an eyebrow. Buds? Ngumisi ang lalaki at nagbuga ng usok. I heard that you're back. Napailing-iling ito, cocking her head to the right. Sandy grinned. I came here for your cousin. Unfortunately, he's married. Very unfortunate for us. Umusog ito para makasandal siya sa tabi nito. I like his gorgeous wife. Oh, naningkit ang mga mata ni Sandy. That sexy war? Kahit pala ikaw naglalaway sa kanya. Natawa si Buds. Uso naman yung annulment. You can wait for them to get one. Inirapan niya ito. Me? Huh? I'm not desperate, Buds. But you still like my cousin. I do not. You said you're here for him. Yes. That's like indirectly saying na gusto ko pa siya. So, nagtaas siya ng kilay. What if I say gagawa ko ng paraan para maghiwalay sila? She crossed her arms at hinarap si Buds. Are you suggesting I do something for you? Buds? Ngumisi ito. Para sa'yo yung gagawin mo. Alam ko din naman na hindi makakatanggal sa isang babae si Jake. A playboy will always be a playboy. Napangisi ang babae. You think so? Hindi ka ba nagtataka at biglaan siyang kinasal? Ni hindi man lamang lumabas sa media. Yeah, there's something really fishy about that. Naging impulsive lang si Jake. Umiling-iling si Buds at itinapon ng maikli niyang sigarilyo. For sure, isang araw magsasawa na siya sa asawa niya. Saan ba kasi nauntog yung pinsan mo at naisipang magpakasal bigla? Buds shrugged his shoulders. My guess is it has something to do with the company. He wants his parents to think he's mature enough and responsible. You think so? Hell yeah. If he didn't suddenly announce that he's in a serious relationship, sa akin sana ipapasa ng pamamahala sa family company, Sandy. How can you be so sure? His dad promised me to it. Tumawa si Sandy. Poor Bud's boy. Hinawakan niya ang baba nito. It seems like your uncle chose his own son in the end. I'm just his nephew after all. Inalis nito ang kamay niya sa baba nito. What can I fucking do about it? What are you going to do about it? Want me to ruin your cousin's marriage? Hoping it would make him look irresponsible so Bud's boy could get the company? Lumakad si Buds papunta sa likuran niya. Then he slapped her ass. Smart bitch. Nakangising sagot nito. Umikot si Sandy para harapin ito. Binuksan na niya ang pinto ng driver's seat. And this smart bitch says, inilapit niya ang konti kay Buds ang bibig. Get a fucking life.
Sumakay na siya ng kotse. Tumabi si Buds para makaandar na ang sasakyan palabas sa basement parking lot. Naiinis siya na hindi niya nakuhang maging kasabwat si Sandy para sa kanyang binabalak.